Dumako na po tayo sa ating Gospel Reading and Gospel Reflection sa araw na ito. Mula po kay Juan, Kabanata 13, talata 31 hanggang 35. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag sa karangalan ng anak. At gagawin niya ito kaagad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Juan 13, talata 31 hanggang 35. Ito pong gospel reflection po natin, mga iniibig, sa araw na ito. Ito po ang second greatest commandment ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang una po, o greatest commandment ng ating Panginoon sa Bagong Tipan o New Testament ay nasa Mateo 22:37. Ito po yung tinatanong ng isang miyembro ng Sadducees kay Jesus kung ano ang pinakadakilang utos. Ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito. Simula po ito sa talatang 37 hanggang 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos ko. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kanya kung idudugtong po natin, mga iniibig, ang binasa po nating gospel reading sa araw na ito, magkaugnay po
o magkadugtong ang dalawa? Sapagkat sinasabi naman ng ating Panginoon sa Gospel reading today, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Ano pa po ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Meron po siyang isang utos. Lucas, Kabanata 6, Talata 27, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y uusig. But I say unto you, love your enemies, bless that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Yung utos po ng ating Panginoong Hesus, hindi lang ho pala mga iniibig na mahalin po natin ang ating kapwa, kundi mahalin din po natin, ibigin, inuulit ko po, ibigin ang ating mga kaaway. Kung sa unang pagtanggap, pag-unawa, ito'y parang napakahirap gawin, mga minamahal kong tigapakinig. Pero malinaw ho ang utos ng ating Panginoon. Gayon din, ibig sabihin nito, mahalin din po natin ang taong naninira sa atin. Yung mga taong ibinababa ka, yung mga taong umaapi sa iyo, yung mga nagmamarites sa iyo. Ang sabi ni Jesus, love your enemies. Plural po yan, mga iniibig. Ibig sabihin, hindi lang isa o dalawa ang maaring ikaw ay may kaaway. Sapagkat sa buhay po natin, sa mundong ito, mga iniibig, ay hindi mo maiiwasan talaga na magkaroon ng kaaway sa buhay. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Bless those who curse you. Pagpalain mo daw ang mga taong umuusig sa iyo, ang mga taong gusto kang pabagsakin. Kulang na nga lang po, mga minamahal, mga iniibig, gusto nilang mamatay ka na. Di ho ba? Meron ho tayo mga expression na mamatay ka na sana. Yan po ang atin naririnig sa mga nag-aaway. Minsan ay katakot-takot pa humura ang ating naririnig, matitinding sigaw o galit. Lalo na't kung may nagawa kang pagkukulang, mga iniibig. Ngunit yan po ay batas ng tao. Bayaran mo ang kasalanan mo. Bayaran mo ang atraso mo. Pero sa batas ng Diyos, ano po ang malino na sinasabi ng Panginoon? Magmahalan kayo, magmalasakitan kayo, magtulungan kayo, itaas nyo ang isa't isa, sapagkat sa utos ng Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig ang mangingibabaw. Hallelujah, glory to God. Opo, mga iniibig, dakilang pag-ibig ng Diyos. Dalisay po yan, puro-puro, buong-buo, wala pong katiting na sangkap ng puot at galit. Sama ng loob at pag-iimbot, kundi dakila at dalisay na pag-ibig. Dakila at dalisay na pag-ibig, mga iniibig. At yan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buong sansinukob. Kanya, yan po ang daily challenge sa ating lahat, mga iniibig. Sapagkat madalas po nating sinasabing, ako'y tao lamang. Bishop, ako'y tao lamang. Kaya yung
kasalanan niya sa akin, ginantihan ko lang siya. Kaya ipinadama ko lang sa kanya ang sakit at pait na ginawa niya sa akin. Dinoble ko pa para maramdaman niya ang matinding sakit o sama ng loob na nararamdaman ko. And this is a daily challenge for all of us, mga iniibig. Ang pagpapatawad sa panahong ito ay isa ng rare commodity, ika nga sa English, o isa ng rare Christian value, na kapag may nagawa kang kasalanan o pagkakamali, pagbayaran mo, pagdusahan mo, yan po ang batas ng tao. Pero tanungin po natin ang ating mga sarili, mga iniibig. Ganun na ba kahirap magmahal ng kapwa o magpatawad sa mga panahong ito? And current events say, it says everything, mga iniibig. What is going on in the world today? Ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa mundo? Ito na marahil ang hudyat na malapit na ang katapusan ng mundo, mga iniibig. Sapagkat nagsimula na po ang war between Russia and Ukraine, libo-libo na po ang mga namatay, lalo na sa panig ng Ukraine. And Russia recently is already flexing their nuclear missiles. Pinapakita nila sa mundo na digmaang nuclear na ang susunod na mangyayari kung lalala pa ang sitwasyon between Russia and Ukraine. Nakakapangilabot, mga iniibig. Nakakatakot, hindi ho natin maipaliwanag kung ano ang mga susunod na mangyayari. Digmaang nuclear na ba? Ito na ho ba ang sukdulang kasamaan ng sangkatauhan para ho danasin natin ang digmaang nuklear? Maari po, mga iniibig, we can never tell. Only God knows kung kailan po ang pagwawakas ng mundo. Diyos lamang ang nakakaalam. At sinabayan pa ng digma ng Israel at ng Palestine. Sa kasalukuyan, mga iniibig, 36,000 civilians na po ang namamatay so far. 36,000 sibilyan. Inuulit ko po, 36,000 innocent people na namatay dahil sa mga missile attacks ng Israel. Mga magulang, mga kababaihan, mga bata namamatay dahil lamang po sa digmaang politikal. And the world is in chaos, mga iniibig. Sukdulan na ang pagpatay sa mga sibilyan, mga inosenteng tao pinapatay in the name of twisted principle, in the name of twisted political principle. Alam niyo po, sa totoo lang, mga iniibig, lungkot na po ang Diyos sa mga nangyayari po sa mundo ngayon. Ito na kaya ang hudyat na malapit na ngang magwakas ang mundo? We do not know, mga iniibig. Only God knows. But for the meantime, kahit na talamak ang kasamaan ng mundo, ay hindi ito ang dahilan para sumama ka na din sa kasamaan. Hindi ibig sabihin na uso na ang pang-i-scam ngayon, mang-scam ka na din. Hindi dahil kaliwat kanan ang pagnanakaw ng mga korap ngayon, magnanakaw ka na rin. Hindi po ganon, mga iniibig. Huwag po. Because God has given you the wisdom to choose. Again, God
has given you the wisdom to choose. Kaya piliin mo ang gumawa ng mabuti. Piliin mo ang magmahal, piliin mo ang umunawa, piliin mo ang maging mapasensya, piliin mo ang pagtitimpi, piliin mo ang magpatawad, dahil yan ang tama, yan ang utos ng ating Panginoong Hesukristo, at yan ang magbibigay ng kagaanan sa iyong puso. Opo, mga iniibig. Tanong po natin sa ating mga sarili, bakit ho may mga taong galit sa mundo? Galit sa kanilang magulang, galit sa kanilang mga kapatid, galit sa kanilang kapitbahay, galit sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Bakit, mga iniibig? Let us ask ourselves, sapagkat marami siyang emotional baggages, mga basurang dala-dala niya sa kanyang puso, bit-bit niya hanggang sa ngayon, yung mga sama ng loob niya 20 years ago pa, hanggang sa ngayon, dala-dala pa rin niya ang mga basurang nasa kanyang puso. Kanya kung basura po ang laman ng iyong puso, lalabas at lalabas din po yan. Saan lalabas? Lalabas po yan sa kanyang bibig. Lalabas po yan sa kanyang paningin. Lalabas po yan sa kanyang pagdinig. Kanya sa mga tao pong may dinadalang emotional baggages na puro mura, puro galit, puro hinagpis, puro sama ng loob na kinikimkim, hindi po healthy yan, mga iniibig. Maaga ka pong pagpapahingahin ng poong may kapal kung may mga galit ka sa puso. At napatunayan na rin po yan ng medical science na kapag marami kang bitbit o galit sa puso mo, your body will follow. Your body will be very affected. Ang isip mo, your mental health is affected, tumataas ang blood pressure mo, bumibilis ang tibok ng puso mo, nahihirapan kang huminga, yung mga cancer cells mo na dating inactive, binubuhay mo. Your body is just reacting, mga iniibig. Anong epekto nito sa iyo? Pinaparusahan mo lang ang sarili mo, iniibig. Pinaparusahan mo lang ang katawan mo. So anong dapat mong gawin? Ito po ang payo ko sa inyong lahat. Make it a habit. Every day, every time you have the chance and opportunity, magdasal ka lagi-lagi, iniibig. Magdasal ka lagi-lagi. Forgive, 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 and move on. Basta ang isipin mo na lang, let divine justice prevail. Bahala na ang Diyos sa taong puminsala sa iyo, sapagkat hindi natutulog ang Diyos, mga iniibig. May kaparusahan at pagbabayaran din ng taong may matinding pagkakasala sa iyo. Remember this. Bahala na ang Diyos na maningil sa Kanya. The only thing we can do as Christians, mga iniibig, is to forgive, 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 and move on. Sapagkat the more na iniipon mong lahat ang galit at basura sa puso mo, ikaw lang din ang mahihirapan.
you are just making yourself suffer more. Maniwala ka, iniibig, kapag nilinis mo ang puso mo, tanggalin mo ang mga basura dyan, gagaan ang iyong pakiramdam, mawawala na rin yung mga iba't ibang sakit na nararamdaman mo, sapagkat pinalaya mo na ang iyong sarili mula sa galit at puot, ang kanser na sumisira sa iyong kalusugan. Let yourself be free. Set your heart free. Pray ka lang lagi. Kapit lang sa Panginoon. Ipaubaya mo lang sa Kanya ang mga may kasalanan sa iyo. And I assure you, mga iniibig, magiging masarap ang tulog mo. Magiging mahimbing ang tulog mo gabi-gabi, sapagkat pinalaya mo na ang mga bitbitin mong galit dyan na nananahan sa iyong puso for the longest time. Kanya po, mga iniibig, bubuo po tayo ng Agape Family Community. It's a community that espouses natural or mutual respect and love. Opo, mga iniibig, ito po yung value wherein we go back to the basic values or Christian values sa buhay po natin. And this is the reason, mga iniibig, sa tingin ko kaya po napakagulo at komplikado ng mundo sa ngayon, sapagkat nawala na po ang basic Christian values. Yung paggalang sa mga magulang, yung hindi pagsagot-sagot sa mga magulang, yung pag-aruga at pag-alaga sa mga matatanda, sa ating mga lolo at lola, yung honesty, mga iniibig. Yan po ang hirap nang hanapin sa panahon ngayon. Honesty, integrity, and yan po ang mission po natin sa Agape. Dito po ay komunidad na nagtutulungan, komunidad na nagmamahalan, nagmamalasakit sa isa't isa. Bawal po ang inggitan. Wala pong inggitan dito. Wala pong hilahan pababa, kundi pure love. Purong pagmamahal, purong pagmamalasakit. From the Greek word agape, mga iniibig, meaning it is the highest form of love. It is the greatest love of Jesus, the unconditional love. It is a spiritual love. John 3:16, agape love po yan, mga iniibig. Kaya po nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang sangkatauhan from eternal damnation of fire in hell to everlasting life in heaven with God. Yan po ang agape, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Dakilang pag-ibig niya sa ating lahat. Sapagkat He sacrificed Himself on the cross for our salvation, para po sa kaligtasan nating lahat. Yan po ang dahilan kung bakit po natin nakamtan ang ating kaligtasan sa Panginoon. Because the reason is, it is agape, the love of God, the highest form of love, a love that can only come from God, because God's love is eternal. God's love is unconditional and the greatest love to humanity. Yan po ang agape, mga minamahal nating mga iniibig. Hallelujah! Glory to God! And that is what we are trying to attain dito po sa agape, wherein
we develop and nurture a community of love where love abounds. Wala pong hate, bawal po ang hate, bawal po ang inggit, bawal po ang nega. And we believe that this is attainable, mga iniibig. It is attainable, kayang-kaya, basta sama-sama, lalo na't kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kanya inaanyayahan ko po kayo, join us sa Agape, mga iniibig, and be part of this amazing community where love is embracing the atmosphere. Mag-create po tayo ng ganitong komunidad na ang pundasyon ay pag-ibig ng Diyos. Nagtutulungan, nagmamahalan, a community where we care for each other. Walang away, walang galit, walang inggit, walang nakhihilahan, kundi pag-ibig at malasakit sa bawat isa. Napakaganda, mga iniibig. Perhaps ito po ang kailangan ng mundo ngayon, na sundin ang utos ng Panginoong Hesukristo sa binasa po nating gospel reading sa araw na ito, na tayo po ay magmahalang tunay. Wala nang gulo, wala nang away, wala nang patayan, wala nang digmaan. Kung ito po ang pundasyon sa bawat puso ng tao, pag-ibig sa bawat puso, pag-ibig sa bawat kapwa, wala na hong digmaan, wala na hong baranggayan, wala na hong mga reklamo sa presinto, mga minamahal nating mga tigapakinig. Pwede nyo ho kong i-message sa 0915-406-8888 kung nais nyo pong maging bahagi ng Agape Family o Agape Community. 0915-406-8888. Again, our gospel reading today tells us to love one another, to forgive to those who have wronged us. Ano po ang hugot nito, mga iniibig? This is coming from the immeasurable love of Jesus to all of us. The universal saying that says God is love and love is God. Ito po ay isang self-evident truth, mga iniibig. A universal truth that cannot be denied. Isang katotohanang tanggap nating lahat, na ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig ay Diyos. Kung iisipin po nating mabuti, hindi na natin kailanman masusukat na kahit anong klase pang panukat pa ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At kahit na suklian pa natin ang Panginoon sa abot ng ating makakaya, ay hindi pa rin ho sasapat. Dahil po sa sobrang pag-ibig at pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon araw-araw. At ito po ang hindi na-realize ng maraming tao sa ating mga kapatid, mga brothers and sisters po natin, mga Christians. From the moment we wake up, hindi ho natin na-realize yan. Until the moment we retire or go to sleep, God's love and generosity towards us is overwhelming. Yes po, mga iniibig, you can embrace the commandment of love because you are capable of love, capable of loving the people around you, loving your husband, loving your wife, loving your children, loving your parents, loving your relatives,
loving your co-workers, loving your community, loving your church, loving your pastor, loving your church members, loving the strangers, loving the poor, loving those who have hurt you and caused you pain. You can love them all, mga iniibig, because you are capable of loving the love that God has given upon you, the same love that God has bequeathed to all of us, mga iniibig. Again, ano po ang tagubilin sa atin ng Panginoon sa araw na ito? Pag-ibig, pagmamahal sa iyong kapwa, pagpatawad sa iyong kaaway. This is the agape, the greatest love of God. Kanya ganun din po ang gawin natin. Share our love, a love that is genuine, a love that is natural, a love that is organic, a love that is humble, real, sincere, and truthful. So finally, ang pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos, transference po ang tagubilin niya sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ibigay din natin ang pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa ating mahal sa buhay, pag-ibig sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat, pag-ibig sa ating mga kaaway. We do not have to be perfect. Just do your best, and God will do the rest. Sa abot ng iyong makakaya. Because again, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay yumakap na kay Jesus, then you are capable of doing and sharing love, to give kindness to your fellow men, because you are under the grace of God. Ano po ang sinasabi ng Panginoon sa atin today? John 13:34, let us not forget, mga iniibig, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung papaanong inibig ko kayo, ay gayon din naman na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man sa puso't diwa.
tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y biko, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo.